Magandang araw mga ka-official, mga friends. Heto na naman ako ngayon sa kusina at ako ay gagawa ng puto flan. Actually, napakaraming beses na akong nag-failed sa paggawa ng puto flan. Minsan yung flan hindi dumidikit sa puto or nag-i-slide siya. Minsan naman yung puto matigas or hindi umaalsa. Kaya panay ang practice at pag-research ko kung paano siya gawin. Kaya nung nalaman ko naman, hindi na ako tumigil sa paggawa ng puto flan. Perfect ito sa pangmeryenda ng aking mga chikiting. Kaya naman ngayon gusto kong i-share sa inyo ang secret or technique kung paano gumawa ng perfect puto flan. But before that, please help me to subscribe and like my channel, Officially Me. After natin masala yung ating flan mixtures, kailangan po nating alisin yung mga bubbles na nasa ibabaw nito. Kasi kung hindi natin to gagawin, hindi po magiging makinis yung ating flan sa puto. Doon po sa magtatanong kung anong klaseng milk powder ang dapat gamitin, kahit ano pong milk powder, pwede nyo pong gamitin para sa inyong mga puto.
Pagkatapos nating maihalo ang lahat ng mga ingredients sa ating puto, siguraduhin lang po natin na hindi natin ma-overmix ito. Nang sa ganon, hindi maapektuhan po yung pag-angat ng ating mga puto. The best technique po dito ay sasalain natin para maalis agad natin yung mga lumps ng ating mixtures. So after nating masala, ready na po yung ating puto. After natin ma-prepare ang lahat ng mga ingredients na ating gagamitin, umpisahan na po natin ngayon ang pagluto ng flan. So, gumamit po ako dito ng 1½ tablespoon para sa aking egg mixtures. Kasi medyo malaki yung aking molds. So, ito po yung ginamit ko. Ngayon, depende po sa inyo kung anong klaseng molds meron kayo. Pwede pong mag-adjust kung gaano karami na flan ang gusto ninyo or gaano karami o kakapal na puto naman ang nais ninyo. Habang ginagawa ko po ito, nagpapakulo na rin po ako ng tubig para sa aking steamer. Para after kong malagyan ng flan ng aking mga molds, ready na rin po ang aking steamer. Sa pagluto po ng flan, ang pinakasikreto dito ay kailangan 4 to 5 minutes lang po or yung medyo hindi luto-luto yung ating mga flan. Nang sa ganon, dumikit po yung ating mga puto dito. Kasi kung hindi po natin to gagawin, malamang po maging failed yung ating puto flan. Magi-slide yung ating leche flan from the puto or hindi kaya naman, hindi po sila magdidikit. After 4 minutes, kailangan ilagay na kaagad natin yung ating puto mixtures para nang sa ganon talagang didikit silang masyado at hindi na sila mapaghihiwalay at matatawag na natin itong puto flan. So, huwag po kayong matitempt na buksan o silip-silipin ang inyong puto kasi hindi po siya aalsa, maapektuhan po yung temperature. Hayaan lang po natin siya ng mga 10 minutes to 15 minutes. After 10 minutes, wow! Nice! Very nice! Try po nating alisin yung aking puto flan sa mold kahit medyo mainit-init pa. Check natin kung yung flan at ang puto magkadikit. Ayan! Ready na yung aking puto flan. Talaga namang napaka-cute kaya willing-willy ako sa paggawa nito. I-try nyo na po yung aking recipe. Ito po ulit si Officially Me. Hanggang sa mga susunod na video. Paalam!